Happy and blessed Tuesday, everyone! Umagang kay ganda po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, or good evening mga ka-faith. Saan mang mundo, panig ng mundo na naaabot ng bidyong ito, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Halina't simulan natin ang panibagong araw na ito na puno ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Bago tayo tumungo sa ating mga trabaho o simulan ng ating mga gagawin sa araw na ito, let us put God first and His righteousness. Sigurado, ang araw mo ay sasaya, ang buhay mo ay gaganda dahil si Jesus ay ating kasama! Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my life is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing fire revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. 1 Corinthians 15:57, God says, thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Yes, victory in Jesus, my Savior forever. He
purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa araw na ito mula po sa unang Korinto chapter 15 verses 54 hanggang 57. Ganito po ang sinasabi. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Panginoon. More than 2,000 years ago, mga kapatid, we heard the great story about Jesus conquered the death and gave us victory. Ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Tagumpay saan? Mula sa isang tiyak na kapahamakan dahil sa ating mga kasalanan. Dapat tayo ay patay na dahil sa ating mga kasalanan at paulit-ulit pang nagagawang pagkakasala. Subalit, merong magandang balita. Ang good news is, Jesus died for our sins. Sabi sa Galatia chapter 1 verse 4, inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaan na nagahari ngayon sa sanlibutan ito. Ang tagumpay ng kaligtasan ay naganap na. Ipinagkaloob ito sa atin ng libre, walang bayad, wala nang pasakit o pahirap pa sa sarili ang dapat mong gawin para ito ay makamit. Ano lang ang kinakailangan para makamit ang kaligtasan? Una, kilalanin mo na sa harapan ng Panginoon, ikaw ay nagkasala. Kaya repent and believe na namatay siya para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan. Tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at personal na tagapagligtas. Amen. Subalit mga kapatid, ang kasamaan ay patuloy pa rin na naghahari-harian sa mundong ito na ating ginagalawan. Kaya ang tanong, paano nga ba tayo makapamumuhay ng mayroong katagumpayan? Dahil ito ang inaasahan sa atin to have a victorious Christian living. Una, the victorious Christian living is the life that is lived by faith. Ang matagumpay na buhay Kristiyano ay laging nakaugat at nakasalig sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa Hebreo 11 po, mababasa natin ang mga tao, ang mga Bible character na tinatawag nating heroes of faith, na kung saan ipinakita nila na dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay nagtagumpay sa mga layuning tinawag sa kanila ng Panginoon. Maraming hirap at pagsubok na pinagdaanan, subalit dahil sa kanilang patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon, naging matagumpay sila. Kaya naman kapatid, kung ikaw man ay dumaranas ng iba't ibang kabigatan, pasakit at mga paghihirap sa buhay, kapit lang, keep the faith. Magtiwala ka lang lagi sa Panginoon. Mapagtatagumpayan mo rin ang anumang pagsubok dahil kasama natin ang Panginoon. Pangalawa po, the victorious Christian life is a life lived in triumph over everything in the world. Ano po ba itong everything na meron sa mundong ito? Ito po yung mga kasalanan. Kasinungalingan, pagiging makasarili, mapagmataas, lust of flesh, lust of eyes, falling into temptation, at marami pang gawa ng kaaway na naglilid sa atin sa kamatayang espiritual. Mga kapatid, let us always remember na pagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng ito. Kaya, kaya rin nating magtagumpay. Mamuhay tayo ng matuwid, banal at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Mula po sa Roma chapter 1 verse 17, sabi, sapagkat ipinakita ng magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan,
ang itinuturing na matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. The righteous will live by faith. Amen. Ito ang inaasahan sa atin, mamuhay sang-ayon sa ating pananampalataya sa Panginoon at lumayo sa pagkakasala. Ang matagumpay na pamumuhay Kristiyano ay isang journey of faith. Kaya kailangan natin na laging nananatiling nakakapit sa pinakapuno. At ito ay ang ating Panginoon, na siyang tanging source ng ating buhay, ng ating pag-asa, at ng ating kaligtasan. With Christ in our life, we are overcomers. We can live a victorious Christian life. Anumang hirap, anumang pagsubok, mapagtatagumpayan natin, kapatid, dahil lagi nating kasama ang Panginoon. Amen and amen. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord Jesus, aming Panginoon. Kay dakila mo, Panginoon, marapat sa iyo ang papuri at pagsamba, Panginoon. Dahilan sa iyong ginawa, inalay mo ang iyong bugtong na anak para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, malaya naming natatamasa ang biyaya at pagpapala ng kaligtasan mula sa iyo. Kung paano, Panginoon, na pagtagumpayan ng iyong anak na si Jesus ang mundong ito, ang dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami upang mapagtagumpayan din po namin ang anumang hirap, pagsubok na maaaring ibigay at dalhin sa amin ng mundong ito, Panginoon. Kung mananangan po kami sa sarili naming lakas, Lord, hindi po namin kaya, kailangan ka po namin. O Diyos, ipinagkaloob mo na po sa amin ang tagumpay na ito. Ang kailangan na lang namin, Panginoon, ay maniwala, magtiwala, Panginoon, sa iyo lamang. Sapagkat, Panginoon, walang anumang maaari namin gawin, walang anumang paglilingkod o mabuting gawa para ma-aim namin, makamit namin ang kaligtasan. Tanging ikaw lang ang magbibigay nito sa amin, Panginoon. Ibinigay mo ito sa amin, Panginoon, ng libre, walang kapalit, Panginoon. Salamat po. Ang dalangin namin sa tuwina, Panginoon, maging karapat-dapat kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pamumuhay Kristiyano bilang iyong mga anak ay maging matagumpay kami, Panginoon. Tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, amin pong malagpasan ang anumang tukso na binabato sa amin ng kaaway. Amin pong mapagtagumpayan ang anumang hirap at pagsubok, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na lagi po namin kasama. And Lord, we know, Panginoon, we are victorious, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, at sitwasyon, dahil ikaw ang Diyos na aming kasangga, ikaw ang Diyos na aming kakampi, ikaw ang Diyos na aming tanggulan, Panginoon. Salamat po sa katagumpayang ito na binigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa mga kapatid na kasama kong dumudulog sa iyo sa panalangin. Pagpalain mo din sila, Panginoon. Ano man po ang kanilang kahilingan na idinudulog, kagalingan, provision, guidance and wisdom, Panginoon, katagpuin mo po kami sa aming mga panalangin at ipagkaloob mo po sang-ayon sa iyong mabuting kalooban ang mga katugunan sa dalangin ito. Sa iyo po ang papuri at pagsamba, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo ang buong maghapon na ito. Samahan mo po kami. Ikaw po ang mapapurihan. Ikaw po ang aming sambahin sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Thank you so much po, mga kapatid, for joining and worshiping with us today. God bless po sa inyong lahat. Ang dalangin ko po, muli kayong napagpala ng salita ng Diyos na ating pinagbahaginan sa araw na ito. At patuloy din po nating ibahagi ang salita ng Diyos by sharing this video sa inyong kapamilya, sa inyong kapatid, para marami pang makapakinig ng mabuting balita mula sa ating Panginoon. Magkita-kita po ulit tayo next Tuesday and every day. Huwag po natin laging kalimutan na magpasalamat sa bawat umaga dahil every gising is a blessing. Bye!